Uminit ang sitwasyon sa Senado matapos mapabalita ang kinasuhan naman si Senator Risa Hontiveros kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian at irregularidad sa paggamit ng pondo. Bagamat hindi pa opisyal na kinumpirma ng mga kinauukulan, mabilis na kumalat ang balita sa social media at ilang news outlets dahilan upang muling mag-alab ang diskurso hinggil sa integridad ng mga halal na opisyal ng bayan. Sa gitna ng kontrobersya, tumindig si Congressman Rodante Marcoleta tahasang hinamon ng Senado na buksan ang isang maladimang imbestigasyon hinggil sa mga paratang. Ayon kay Marcoleta, walang sinuman maging senador ang dapat mailagay sa pedestal na hindi nasusuri ang mga kilos. Giid niya kung walang itinatago, hindi dapat katakutan ang imbestigasyon at dapat manaigang katotohanan. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Senadora Hontiveros ukol sa naturang usapin. Maraming namamayan ang nananawagan ng transparency at batas na proseso kasabay ng panawagang huwag gamitin plataforma ang politika upang sirain ang pangalan ng sinuman. Patuloy naming susubaybayan ang pag-usad ng isyong ito at ihatid ang mga pinakabagong balita dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. She was preparing serious legal response against an alleged witness who claimed he was paid by the lawmaker to give false testimony against Pastor Kibuloy, former President Rodrigo Duterte, and Vice President Sara Duterte during Senate hearing last year. Ito mga kababayan, we are preparing our serious legal response. Yan sinasabi ko, alias Rene. Huwag ka muna magpakita. Response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito, Hontiveros said in a statement. Anong hindi palalampasin? Kung meron nung dapat managot dito, kung meron nung dapat magpaliwanag dito, at kung meron nung dapat kasuhan dito, walang iba ho, hindi kayo yon. Bandang huli, kayo na nga ang inakusang nagbabayad at yung the way na diniliver niya yung speech niya talagang hindi lang ho kapani-paniwala. Ganun ho mag-deliver ng testimonya kung totoong sinasabi mo. No, imbis na manahimik na lang kayo, di ba? Ang nangyari ho, kasi siya, pumupustura ng pagka-presidente sa 2028. Kaya kailangan gawin niya lahat ng magagawa niya para maisalba ang sarili niya dito sa putik na kinasasadlakan niya dito sa issue na to. Ito mga kababayan, in a video posted on the Facebook page, pagtanggol valiente, a certain Michael Aurelio, who used the alias Rene, said he was speaking voluntarily to set the record straight. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang pabagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arihan. Maurilio said. Anak ng tokwa, yung pala ang endgame nyo. Kukunin ang mga ari-arian. Mga walang ya kayo, Senator Risa, Base pa ho doon sa kanilang pagtitipon, ang mga nakakausap daw nitong si alias Rene, Anton Lagdameo, Nicolas Torre, yung mga mabibigat, Chief of Staff ni Risa, yaan ho palang endgame nila. Mga walang hiya kayo. Buti na lang ho talaga nagsalita ng katotohanan itong si alias Rene. Ngayong mga panahon na to, nagkukumahog ho ang opisina ni Risa kung paano nila ipaliwanag ang kanilang sarili. Pero ito ho ang ating sigurado dito. Kung di pa ho kayo nakasubscribe sa PH Update, hindi ho kayo magiging updated. Kaya naman, kung bago lang ho kayo dito, i-click nyo na ho ang subscribe button na yan. Magbe-birthday na ho tayo sa September. Walang date syempre. Diba? Walang date yan. Ako na lang bahala doon. Basta mag-birthday ako, mag-subscribe kayo. Ganun lang naman yun.
Sa mga nag-subscribe na, sa mga nakalipas na video natin, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. At yung mga hindi pa natin na may mega love shoutout na nagpakulay sa mga nakalipas na video natin, maraming salamat kay Sir Raymond Federico Picar, dito kay Ma'am Ariza yan. Pagkatapos na lang ho siguro nitong issue ni Riza, doon lang ho tayo mag-mega love shoutout. Tricia Ompauco, mega love shoutout. Crystal Gem, maraming salamat, mabuhay ho kayo. Salamat sa napakatinding suporta nyo ho sa PH Update. Ito. Rekta na ho tayo dito kay Attorney Trix. Syempre, pag kaya nag-analisa, abogada di ba? Iba pa rin yung the way na magpaliwanag yung mga abogado at abogada. Ito, abogada to, malupit to. Pakinggan mo natin. Yung kaso ni Senadora Laila de Lima, hindi ba nag-recant din ng ilang mga testigo laban sa kanya? Is it acceptable in a court hearing? Game. Ma'am, anong ibig sabihin niyo po ng acceptable? Tignan niyo nga yung kaso ni Senadora Laila de Lima, hindi ba nag-recant din ng ilang mga testigo laban sa kanya? And what a coincidence, sunod-sunod po sila na nagbawi ng kanilang pagsasaksi. Pag sinabi ninyong is it acceptable, anong ibig sabihin ninyo? Tinatanong nyo ba kung maaari silang magtestigo ng ganito, babawiin nila yung dati nilang testigo? Oo, pwede yan. Ang tanong is, kung ito rin ay pag-amin ng pagsisinungaling. Kung aaminin mo na dati kang nagsinungaling, kailangan mapatunayan mo na ang pagsisinungaling nun ay gawa ng duress. Napilitan ka, na-threaten ka, at kailangan patunayan mo yung presence ng threat na yon, yung force o yung coercion na yon. Kailangan mapatunayan din yan na kaya siya nagre-recant ay dahil nawala na yung force or oppression or threat na yon. Pero sorry. May alarm yung ni Attorney Trix ha. So, magandang gabi din dun sa mga humahabol. Hi kay Ma'am Marlita. I think he was suspended for this post. Hindi po tayo siguro dyan, pero pinost niya po yan sa X. Ngayon, uulitin natin kailangan maliwanag sa lahat. Ito po ay salita ng isang panig pa lang. Nakita na natin din yung statement ni Senadora Risa Hontiveros at sinasabi niya naghahanda siya ng legal na response dito sa mga alegasyon ni alias Rene. Ang mahalaga dito ay makita natin kung saan ipipresenta itong pagbawi. Kung ito ay mapipresenta o napresenta na sa hukuman, may halaga yan talaga kasi kung maaapektuhan niya ang outcome ng mga kaso. Sabi ni Ma'am Marie, according to Attorney Topacio, may tatay na lumapit sa kanya kasi yung anak ay gagamitin din na witness ni Senadora. Nang puntahan nila sa Senate si Ma'am, hindi lumabas kasi nalaman yata na may kasama silang taga-CIDG. Sabi, wala daw doon sa Senado. Sa bagay, kung sakali mga huntingin ni Risa Hontiveros itong si alias Rene, marami naman hong tutulong na abogado dyan, no? Kasi yan kumbaga, lahat naman kasi tayo nangangailangan. Lahat tayo, kailangan natin ng pera. Pero meron lang talaga yung tipong matindi ang pangangailangan kagaya nitong si alias Rene. At yun naman, tindi ng pangangailangan na yun, pinagsasamantalahan ng mga individual na merong kinagagalitang mga tao. Yun. Pinagsamantalahan ho nila yung pagiging mahirap o matindi ang pangangailangan. Pero hindi pa rin ho kasi excuse yun. Pagka mali, huwag niyong gagawin para sa kinalaunan, wala kayong magiging problema. Kagaya ng ginawa mo na yan, alias Rene. Ngayon, laki ng problema mo, di ba? O, dapat di mo na ginawa. Sabi ni Ma'am Jong,
yung kaso ni Kian, kinidnap ni Risa yung minor na anak ng isang tatay na involved sa droga. Yung formally din, itong false accusation against Pastor Kibuloy. Opo, 3 yan. Tama po kayo, ma'am. 3 yan, 3. Dagdag pa nga kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Topacio, hindi ko nasama dito sa listahan, maaari din pong kasuhan sa Senate Ethics Committee si Senadora Risa, pero alam naman natin kung paano ang takbo ng Senado. Excuse me po sandali at sinisipon ako. Si Sir Ramelo ay nanonood from Digos, Mindanao. Magandang gabi din po, Sir Ranz. Ma'am Ann Georgie, maraming salamat po sa inyo. Ay, kay Damon, magandang gabi. Sir Jake, andito kayo. Sabi ni Virgo, baka i-contempt na naman yan ng Quadcom. Senado po ito. Kung sakasakali, baka ipatawag rin siya sa Kongreso. Kung sakasakali lang. Magbubukas na naman sila ng investigasyon dyan. Buti na lang, tapos na po. At malapit na pong mag-officially sara ang 19th Congress, which is on the 30th. Mag-umpisa na po ang 20th Congress sa July 1. So hindi tayo sure. Ano ba? Baka buhayin na naman ang Quadcom at Tricom. Parang ang dating nga bubuhayin niya ang Quadcom. Parang bubuhay na ho ang Quadcom. Yun ang ating yun ang nanonostra natin. Kasi base sa kung sakaling si Tamba pa rin ang speaker, malamang sa malamang, tuloy-tuloy ang kabalbalan ng mga congressman dyan. Tuloy-tuloy yan. Pero pagka napalitan ng speaker, matitigil lahat ng kabalbalan na yan. Ititigil ho nila yan. Mataas ang chance na matitigil. Pero kung hindi ambisyoso yung uupo at wala namang pakialam kung tumakbo si BP or hindi tumakbo, ay sa tingin natin, hindi niya isusugal yung pagiging speaker niya para ituloy yung mga kabalbalan itong si Tambaluslos. Kasi talagang lumagapak ho ang performance at trust rating ng House of Representatives. Hindi na nga sila nagkakandak ng survey. Yang sa executive, diyan sa House of Representatives, sa Senado, hindi na ho sila nagkakandak ng survey, yung approval at trust rating. Tingnan nyo, halos patapos na tong 20th Congress, wala pa rin silang survey. Kasi lagapak eh. Wala nang mga kababayan natin, namulat na sila sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Matakin nyo, uubusin yung 3 taon, paninira lamang ang ginawa nyo dyan sa mga hearing na yan. Hindi nyo man tinalakay yung presyo ng kuryente, presyo ng mga pangunahing bilihin. Paano magkakaroon ng maraming oportunidad sa Pilipinas? Paano makakapasok? Anong magiging pagpasok, paano papapasukin ng mga mamumunan sa Pilipinas? Hindi yun ang pinag-isapan nila. Pinag-usapan nila sa napakahabang panahon kung paano pababagsakin ng mga Duterte. Sabi ni Romeo, maraming nagtatanong, why just now? Iba'y gahaman daw itong si alias Rene. Bakit kay Ragos ni De Lima hindi ito tinanong at binansagan? Totoo yan. Meron ng previous accusation kay Hontiveros na ganito. Opo, pangatlo na daw di umano itong insidente na ito. So, Kian, formally, at ito na nga kay Pastor Kibuloy. Tama si Ma'am John. So, ang katanungan, bakit ngayon lang? Madali po kasing sagutin yan. Maaaring sabihin ni alias Rene na ngayon lang po nawala yung threat o yung possible oppression o yung pananakot kung meron man doon kay Senadora. And by the way, kahit sabihin nilang gahaman, that's still a valid reason para magbago ng testimonya. Kasi either sinuhulan siya o tinreten siya. So kung sabihin niya, sinuhulan po ako, well, that doesn't mean hindi siya liable ha. Pero yung pag-threaten, yan po ay maaaring makabawas menos sa liability niya doon sa krimen ng perjury. Kasi under oath siya nun eh. Sino may sabi?
Sabi ni Soy Sos, mahirap yan. Need din niya i-prove na hindi rin siya nabayaran kaya siya nagsasalita na, grabe ka, nega, no? Doon ka na lang sa maniwala kayo sa prosecution. Herb, please. Go, ate is calling you. Need niya i-prove na hindi siya nabayaran. Hindi po kasama yan. Ang presumption nga kasi, valid dito. Ang kailangan niyang patunayan ay nawala na yung threat or oppression sa kanya. Yo. Or, pwede rin sabihin ay, wala na nga akong bayad eh. Yun nga lang, magiging liable siya sa perjury. Sabi ni Arman, correction, hindi si Virus ang naghahanda, yung taga-bulong ang naghahanda, inaapura niya. Uy, grabe kayo. Thank you, Miss Anne. Thank you kay Mayang at kay Yes Grandma. Hi kay Jezer. Oh, sabi ni Paito, hi Papi. He actually acts like a puppy pero 2 years old na yan. 3. Wee! Serve immature ka lang talaga. Thank you, Miss Mayang. At ni Bettina Goya, kay Batang Colos din, maraming salamat. Daming nagre-reklamo, kakainis talaga yan si Wisa. Grabe ka evil. Well, lahat naman, kumbaga, if you turn over a rock, you're going to find things talaga. Sabi ni Sir Henry Prenya, tanim fake witness. Kapal ng mukha mang ako sa mga peke naman palang mga testigo. Well, para sa akin, yung mga why only now, kasi gusto nilang i-build up si Senadora Risa, sasabihin nila, ay, kaya siya tinitira kasi potential presidential material siya for 2028. Nako po. Diba? So kung magpo-produce ako ng peke na witness para lang manira, bakit ngayon? Iintayin ko pag malapit na yung eleksyon. Correct. Yun, sabi ni Ma'am Raquel, good evening, umiiyak po yan si Alias Rene sa hearing, parang yung babae sa hearing sa Congress na nag-DNT PRD umiiyak habang nagbabasa ng salaysay. Oo, sabi nga ni Alias Rene sa kanyang video, naiyak siya kasi alam niyang hindi totoo. Pero pinabasa sa kanya. Sabi niya, yun nakonsensya siya kaya naiyak siya. Bukod pa doon sa isang condominium kung saan siya pinatira, habang nagbibigay siya saksi doon sa Senado, kasama daw niya sina Matobato at ibang mga witnesses sa EJK. I wonder. Sabi ni Three Case, kung magkakataon by the 20th Congress, ay maireklamo sa ethics si Virus, 23 na lang uli ang senador. Kung magsaksi. Malabo. Wag na ethics, na lang, hindi, kahit na, hindi mangyayari yun. Hindi ibebenta ng mga senador yung kapwa nila senador. Yun o sigurado doon. Sila kasi pagka dyan, sila nag-uusap eh. Hindi naman pwedeng kastiguhin nila yung isa, di ba? Sila yung maging dahilan. Kung mangyari yun, first time yun, pagkakaalam natin, wala pang nadali dyan sa na yan, ethics na yan. Naghaing niya si Gordon, niya si Trillanes, pero walang nangyari. Kalokohan o yan. Ang lakas ko ito po ay ginger tea po.
Sabi ni Kaupe sa impeachment trial ni CJ, nagpakita ng evidence na kinuha lang sa internet. Ito yun. Sabi ni Angelo, sana i-blue ribbon committee ito kasi matinding akusasyon din ito. Excited for Senate hearing. Paano i-blue ribbon? Nasa 19th Congress pa lang tayo. Patapusin nyo muna yung 19th. Sabi ni Sis Lucy, ang dapat dyan, kasuhan. Hindi pwedeng absuelto siya sa pagbabayad niya sa mga kasinungalingan niya. Dapat sa ganyan firing squad. Grabe manira, ano? Kung totoo. Correct. Ganun naman ho yan, kung totoo. Sabi ni Undisclosed, was the witness coerced to change or withdraw his statement under oath? Hindi pa po, ina-announce niya. Siya po ay nag-video at pinost niya ang kanyang video. So, ang sinasabi niya, i-recant niya. Ngayon, maaari na siyang magbigay ng kanyang testimonya under oath, whether sa Senado yon o bilang witness doon sa kaso mismo ni Pastor Apollo Quiboloy. Sir, lie down. No. You have to lie down. You have to lie down. No? Down. Down. No, down. Down. Please call him nga. Oh, he bothers me. Go. Go to ate. Go to ate. Come here. Sabi ni Ma'am Fleur, grabe talaga, di ko ma-imagine may mga ganyang kasamang tao pala talaga. Imagine nyo, di ba, na-absuelto nga si Senadora Laila de Lima. Pwede rin natin pag-isipan yon. Huwag lang natin direksyong akusahan kasi that's an accusation or malicious imputation of a crime, vice, or defect. Ang importante is, parati dapat nating questionin yung mga ganitong palakad, lalong-lalo na yung mga nangyayari under the guise of a legislative inquiry in aid of legislation. Sabi ni Ma'am Vivian, di ba po, dapat magkaroon ng Senate inquiry tungkol sa tanim witness? Opo, ma'am, pero tapos na po ang mga session, di ba? Adjournment sine die na. Di ba? Tika muna, ma'am, nagta-transition yung Kongreso. I get it, na excited kayo kasi dapat nga sine-Senate investigation ito. But there are two questions there. Number one, sige, ngayon na lumabas ito, pwede bang i-bring up ito sa 20th Congress? Pwede. Okay. Pwedeng doon. Pwede nga siyang kasuhan sa Senate Ethics Committee Pero doon na sa 20th Congress, dahil wala nang panahon, mag-adjourn or adjournment sine die na. Wala na silang session days. Sabi ni Sir Bench, the yellow narratives of lies and deceptions galawang dilawan. Basta sa paninira ng ibang tao at distab expertise ng mga dilawan yan. Kaya nga BFF sila ni BBM now. Style nyo, no? Pwede nyo talagang sabihin siya, ma'am, style nyo. Ay, Ma'am Maria, hindi nyo po nakita si Sir? Huwag po kayong mag-alala, babalik yan. Tapos po, ayan, sabi ni Ma'am Celine, tama, nabanggit din po yung bunker. Sabi ni Ma'am Celine, doon pala na may bunker, naghanap ng heartbeat si Torre doon sa Central Church ng KOJC. Ayon nga dito kay alias Rene, at least doon sa ilang mga meetings na itinawag siya, nag-preside si General Torre. Ayon kay alias Rene, ha? Ang sabi niya, nandun daw si General Torre at ang interest niya at gusto niya sanang ilagay niya doon sa kanyang affidavit na mayroong bunker. Tingin ko para ma-contain yon doon sa search warrant. Hindi ba nga at pinadagdag sa kanya yung narration na andun daw siya sa Glory Mountain, doon daw siya nagtatrabaho,
Tapos nung minsan daw, dumating si PRD, kasama si Senator Bongo, I think kasama din si Senator Bato, andun sila, tapos dumating daw si VP Inday Sara, may dalang isang sako ng barel, parang ganon. Or meron silang binili na isang sako ng mga barel. Nakakaloka. Sabi ni Vin, mukhang matibay ang ebidensya against Hontiveros sa mga binayarang witnesses. Kasi hinamon nga ni Attorney Topacio si Hontiveros, nakasuhan siya ng libel. Nang sa gayon, mailabas na daw ang mga witnesses na nakausap mismo ni Attorney Ferdy ng personal na di umano'y binayaran ni Hontiveros para magkaalaman na. Sabi ni Sis Lucy, how can we believe him now for sale ang pagkatao niya? Ma'am, okay. Ito matagal ko nang sinasabi. Oo, totoo yon kasi mayroong dalawang statements na magkasalungat. So at least one of them is a lie. And ibig sabihin, nag-lie siya talaga. Ngayon, sinasabi rin po ng batas, kapag ikaw po ay napilitan dahil may threat sa'yo o tinethreaten ang mga mahal mo sa buhay, ito po ay acceptable. Kumbaga, yan po ay maaaring tanggapin bilang ebidensya na ikaw ay napilitan lamang magsabi ng hindi totoo nung una. So, ito ang tanong ko, Ma'am Sis Lucy, bakit ayaw ninyo? Di ba? Bakit ayaw ninyong paniwalaan itong taong to? Pero tinatanggap nyo ba yung pagtetestigo laban kay Laila de Lima na ganun din po, inatras din. At ilang witnesses yan ha, malaking coincidence. Tinatanggap niyo po ba yan? Sabi ni Vin, tigilan nga ako ni Hontiveros, narrative niyang threat siya sa VP na 2028, ilang beses nga yan natalo sa Senado, tapos nung nanalo siya, kulelat pa. Pero sa bagay, maganda din tumakbo siya sa 2028 para sure win si VP. Serb! Sino yung gusto makakita kay Serb? Okay na? Cerberus, I swear, you had a tweet this morning. Tikas ng pangalan, Cerberus. You did. Malupit talaga tong si Authoritex. Lie down, sir. Lie down. I don't have tweets at the table. Okay? Good heavens. Muntik nang maanak over ni Sir. Sir, get down. Yan. Yung table, mas mabigat kasi siya sa table. Pakikuha na si Sir, please. Yeah. So, kita niyo, Ma'am Iris, ang kulit nito eh. Nahihiya lang yan umakyat dito sa chair, pero last time umakyat na siya. Sabi ni Sir Ruel, itong si Risa, ang threat sa taong bayan, nakakatakot kahit matino kang tao, pwede kang gawan ng kaso, nasa posisyon pa naman din si Senator pa. Oo. Sabi ni Friel, habit na ni Risa mag-cut corners, nakakatakot pag ganyan. Yikes. Kung ito ay totoo, ha? Inisipon ako. Maraming salamat kay Metal Injection at kay Ma'am Beth. Ma'am Mayang, thank you very much. Hi kay Prince Miguel. Thank you kay Mayang Emmanuel. Ay. Pag may isa pong mag-recant sa mga false witnesses, may pag-asa bang humina ang kaso ni Pastor Q? Baliktad po kasi ito ay mga saksi laban sa kanya.
So pagka nag-recant sila, then lumalakas ang kaso ni Pastor. No po ma'am, Belgian Malinoy. Sabi ni Rafi, sana sa 20th Congress, Bato or BG will head the Senate investigation on this tanim witness thing ni Risa. And I hope they will hold back at nothing, especially na ipinapasabit sila ni Risa sa mga lies nila. Mapapasalamat kaayo, talaga ang mga taong bayan, pinabato and BG. Ayoko sila. Gusto ko si Senator Marcoleta. Kasi si Senator Bato at si Senator BG, mahal naman natin sila. Kaya lang, abogado si Senator Marcoleta, hindi siya mapapaikot-ikutan at hindi madadaan sa mga ano. Salamat kaayo, Mr. Chair. Sang-ayon ho tayo doon na si Senator Rodante Marcoleta ang manguna dyan sa investigasyon na yan. Kasi ano naman to kung sakaling investigahan, para to sa interes ng publiko, para malaman, tsaka mabigyan na ng in aid of legislation, na yung mga magsasalita sa Senado, talagang dadaan sa tamang vetting process ng mismong Senado. Hindi yung mga senador na handler nila, di ba? Hindi yung mga senador na nag-recruit sa kanila para magsalita doon sa mga hearing. Dapat magkakaroon ng vetting process yung mismong Senado. Walang may control doon sa na yun, doon sa pag-iimbestiga, pagpapakausap sa mga witness na yan, di ba? Pagsulat ng sinumpaang salaysay. Kumbaga hindi pwedeng hawakan, kausapin ng Chief of Staff ni Risa o kung sino pa man, di ba? Senator Rodante Marcoleta, ayusin na ho natin yan. Sabi ni Oni, siguro naman legit yan kasi detalyado ang kwento ng witnesses. Kilala niya ang pagkatao ni Risa. Ako ay assume so. Ngayon dun sa mga nababahala na syempre nag-lie na siya dati, paano natin alam na hindi siya nagla-lie ngayon? Kasi wala namang iba. Kung yung isa lie, ito yung katotohanan. These are complete opposites of each other so that the truth of one will be the falsity of the other. Ngayon, may mga instances talaga na tinatanggap ng hukuman ang recantation. Depende na yan sa ebidensya na ipipresenta. Hindi komot may recantation, ibig sabihin hindi yan tatanggapin ng court. Ma'am Vivian says, si Herbert Polanco din po ba ay binawi ang testimony niya laban kay Laila de Lima? Nadala lang po nung nag-testify, talagang tunay. Lahat ng witnesses halos laban kay Laila de Lima nag-recant. Sabi ni Ma'am Christine, can we all feel the hard sell of Risa sa presidentiable? Perish the thought that she ever gets to that position. Never forget, kahit manahimik, bait-baitan pag-campaign, don't forget her sins to the PH. Sabi ni Patato Tini, Risa should never have won a Senate if not for the late Senator Miriam, who said that she should be in the Senate. This is besides allegation of public funds. Aside from the allegation of using public funds as her campaign kitty. Pero tama si Ma'am Lucy o si Sis Lucy. Dapat siya makulong. I mean, he has to prove na good faith na itong pagsasaksi niya. Ulitin natin. Nag-testify siya against Pastor. Pinabawi niya ngayon yung testimonya niya at sinabi na binayaran lang siya. Ngayon nagbago siya na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!